Magandang araw mga kababayan. Kumusta po kayo? Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating video analysis at video talakayan. Sa puntong ito ay magpapasalamat muna tayo sa ating mga subscribers at supporters ng Ka Eric Celis YouTube channel. Malapit-lapit na nating maabot ang 87,000 subscribers. Yehey! Utang na loob po yan ni Ka Eric sa inyong kabutihang loob sa pagsuporta at pagtitiwala ninyo sa ating channel at sa mga advocacy and mga inihahayag na mga pananaw at paninindigan ni Ka Eric sa ating mga usaping pangbayan sa talakayan natin sa video analysis. And of course, ang ating Facebook account na Ka Eric Jeff Celis, kung saan ako po mismo ang direktang umahawak niyan, ay mayroon na tayong 137,000 followers. So malaki-laking bagay na rin po na bagamat hindi monetized o wala pong monetization or compensation from Facebook o from Meta, at least napapalawak natin ang naaabot ng ating mga pananaw at pahayag na mayroon pong kabuluhan sa buhay ng ating mga kababayan. Pangalawa, yung ating YouTube na monetization po, kung bakit regular na nag-upload si Ka Eric ng videos, kasi mas maganda po kung malaki at malakas ang viewership sapagkat mas mataas po ang monetization kung magla-live stream. Yan po ang napansin ni Ka Eric na kapag nagkaroon ng mga video analysis at mataas ang views, mataas din po ang compensation ng YouTube. Kaya malaking tulong kapag ang ating mga videos na ina-upload ay nasi-share, napopromote at naipapalaganap with higher numbers of viewers. Maraming salamat muli sa pagtitiwala at pagsuporta ninyo sa ating Ka Eric Celis YouTube channel at sa ating Ka Eric Jeff Celis Facebook account na sinusundan ninyo. Ang atin naman pong ginagamit para sa suporta at mga pag-coordinate ng suporta ninyo sa Bangon Sambayanan People's Movement ay ang numero po na 0916-308-7710. Uulitin po ni Ka Eric, 0916-308-7710. Rohilda Celis po ang ating nagme-maintain ng GCash line at line of coordination for Bangon Sambayanan. Let's start! Mga kababayan, mayroon pong pinaka-latest na updated na pahayag si Vice President Sara Duterte. Hinggil po ito sa kanyang pananaw at pagpapaliwanag kung paano niya tinitingnan itong mga impeachment complaints na ito na inihayag kamakailan na pinangunahan po ng grupo nila Risa Hontivirus, itong si Boy Ngiwi, si Sindanya sa House of Representatives, ang tinatawag po ni Ka Eric na grupo ng mga hilaw na komunista at piling komunista, pero kaalyado ng magnanakaw at mandarambong na gobyerno ni Marcos at Romualdez. We are referring to Akbayan Group, no? May pahayag ngayong araw na ito si Vice President Sara Duterte at maganda po ang nilalaman ng kanyang simple ngunit direkta sa punto at tagos sa pusong ginawang pahayag. Ano po ang pinaabot na mensahe ni Vice President Sara Duterte hinggil sa maniobra ng panibagong pagpapa-impeach sa kanya ng grupong Akbayan na mga hilaw na komunista at ng komunistang grupo na puro kaalyado ng CPP, NPA, NDF at ginagamit ni Marcos at Romualdez, no, para magsabotahe sa totoong accountability sana ng pananagutan ni Marcos at nila Romualdez. Instead, si Vice President Sara Duterte po ang kanilang inatake. Unang punto ni Vice President Sara Duterte, sabi niya, itong grupo ng Akbayan ay walang humpay, walang tigil na pabalik-balik na ibinabato ang putik ng aligasyon na ninakaw niya o kanyang ginamit sa mali ang 125 million pesos na confidential fund, pati po ang paggamit ng pangalan na alias na Mary Grace Piatos. Sabi niya, hindi po ito katakataka.
sapagkat hindi naman po talaga nila makikita ang katotohanan na inilinaw na at nasagot ito sa Commission on Audit at nailinaw ito sa tamang proseso ng pagbibigay paliwanag kung paano nagamit at ginamit ang naturang mga confidential fund, be it sa Department of Education o kaya sa Office of the Vice President. So, sabi niya, pero hindi nila nakikita yan sapagkat ang layunin nila ay hindi ang pananagutan. Wala naman talagang batayan. Ang layunin ng kanilang impeachment ay para atakihin ang Vice President. Sapagkat takot na takot itong ambisyusang si Risa Immaculada. Immaculada. Pag sinabing Immaculada, parang wala kang kasalanan at napakalinis mo, no? Mahilig pa magsuot ng puting damit. Pero, yun naman pala, ang kaya naman itong gawin ay itinuro ng maraming mga witnesses na nai-involve sa witness tampering upang i-manipulate ang Senate hearing at nagiging kinalalabasan parang political mercenary and demolition operations tuloy. No, sabi ni Vice President Sara Duterte, malinaw ang layunin ng impeachment na yan ay hindi ang pananagutan, wala naman. In the first place, wala namang pananagutan sapagkat naipaliwanag, nailahad at nasagot ng tama sa tamang sangay ng ahensya ng gobyerno. Of course, ang ibig sabihin dyan, ang may katungkulan at mayroon pong tamang mandato na mag-evaluate at mag-review ng lahat ng expenditures at mga paggamit po ng pera at pondo ng pamahalaan ay ang Commission on Audit. And in all review of audit, wala pong ginawa na report na mayroong findings na dinaya o pinalusutan at dinukot o dinurubo ni Vice President Sara Duterte ang pondo sa confidential fund. Sabi ko nga, kahit pa man doon sa usapin nung siya pa ay concurrent Department of Education Secretary o sa kanyang pagiging Vice Presidente. Subalit sabi ni Vice President Sara Duterte, hindi naman po ganun ang layunin nitong grupong akbayan na kunwari may papananagutan at may paniningil sila para sa kontra-korupsyon. Sila nga ang tagapagtakip, tagapagtanggol at tagapagtabon-tabon ng numero unong pinakabulok na mandarambong at mangungurakot na gobyerno ni Marcos at Romualdez. Doon nga sila nanguyuyo papa, lumuluhod at sumasahod ng pondo para maging operators and attack dogs. Kagaya ng ginagawa nila ngayon, nila Hontiveros at grupo ng akbayan upang atakihin at wasakin ang pagkatao ni Vice President Sara Duterte. So, inilabas din ni Vice President Sara Duterte ang isang video clip kung saan naglalaway si Risa Hontiveros sa kanyang panawagan na hanggat nandyan si Sara Duterte, hindi po natin lubusan na madudurog ang posibilidad na manunumbalik ang isa pang Duterte sa pamunuan ng ating gobyerno at sa ating bayan. So, very obvious that Risa Hontiveros and her group of akbayan na mga hilaw na komunista at piling komunista pero walang armado pero nagkukunwaring komunista. Pero ang totoo, bayarang attack dog sa mercenary operations sa politika. Yun talaga ang kanilang kategorya. Mercenaryong bayaran sa paglulunsad ng political operations and demolition job. The way they are exhibiting right now kung papaano nila inaatake si Vice President Sara Duterte at si former President Rodrigo Duterte. Malinaw yun, mga kababayan. Yan ang ibig sabihin ng bayaran ng mga political mercenary. Sa pananalita na ginawa ni Risa Hontiveros sa video clip na yon, ipinakita ni Vice President Sara Duterte that it's not about accountability or the majesty of justice. That is about to be presented in an honest, fair, and objective impeachment. But it's about a political operation para durugin at maparalisa at eventually ma-eliminate. Si Sara Duterte, binanggit talaga ni Risa Hontiveros sa kanyang video clip, parang pananalita niya ito sa konbensyon o konseho ng akbayan. Pambansang konseho yata nila yon. At doon binanggit niya na hanggat nandyan ang isang Sara Duterte ay hindi pa lubusang madudurog ang posibilidad na manunumbalik muli
ang pamumuno ng mga Duterte sa pamahalaan at sa ating bayan. Yan po ang nais nating ipahiwatig, mga kababayan, that indeed, hindi po tama na tingnan lamang natin na kunwari bahagi ng anti-corruption crusade nila Hontiveros, the way they pretend that kind of maskara, that kind of facade, na hindi, ginagamit namin ito, ang impeachment, para papanagutin si Vice President Sara Duterte, pero ayon, kumalat ang kanyang video clip na talagang tinumbok niya, kailangang tanggalin si Sara Duterte by all means para madurog ng lubusan ang anumang posibilidad na manunumbalik pa ang Duterte na pamumuno sa ating gobyerno. Wow. Okay ka lang? Virus? Huli ka. Yun po ay malamang magiging bahagi ng ebidensya na ang complainant ay hindi para sa accountability ang layunin itong grupong akbayan, kundi para sa ambisyon ni Immaculada Risa Hontiveros. Natatawa kayo, no? Pag tinatawag ko siyang Immaculada. The Immaculada Risa Hontiveros, para pala sa ambisyon niya. Tapos sinabi pa niya, kasi hindi lamang siya popular pa rin ang mga Duterte, kundi sila ay sinusuportahan ng isang makapangyarihang superpower na bansa na China. Wow! Ginamit mo ang China bugi, ha? Okay ka lang? Di, malinaw na si Risa Hontiveros ay trying to pretend na nasyonalista, makabayan, makabansa, kapareho nitong mga kulukoy na mga hambog at pilingira ng mga CPP, NPA, NDF, as if sila lang ang nagmamay-ari ng pagmamahal sa ating bansang Pilipinas kung makaasta sila. Klaro kay Hontiveros na nag-aantay siya na suportahan siya ng Central Intelligence Agency, CIA ng Amerika, sapagkat ginagamit niya ang baluktot na pananaw na kung ikaw ay para sa kapayapaan at para sa diplomatikong pagresolba sa mga bangayan ng China at Pilipinas, maka-China ka. Wow! Kailan naging ganun ang equation ng pagsusulong ng kapayapaan at diplomasya sa pagitan ng mga bansa at karatig bansa natin, kagaya sa pagitan ng Pilipinas at China, para i-brand ni Risa Hontiveros na ang pagsusulong ng ganung uri ng tamang paninindigan ay para sa interes ng China. Kulukoy. So, binanggit talaga niya na si Sara Duterte, mga Duterte, suportado ng bansang China. Only in your nightmare. Binabangungot ka ba, Hontiveros? Nagbabangungot kang gising yata, no? So sabi ni Vice President Sara Duterte, mga kababayan, hindi katakataka na ganun na lang po ang pagsusumikap at paninikluhod ng mga akbayan group na ito upang mapalapit sila, maproteksyonan sila, at mapunduhan sila ni Marcos at Romualdez, sapagkat they have a common agenda. And what is that? To paralyze and eliminate any remnants or possibility of resurgence of another Duterte brand of leadership through Sara Duterte. Kaya, ang target na gagawin, mga kababayan, walang iba kundi ang pag-atake kay Sara Duterte, and the only thing remaining for them is to exploit the impeachment mechanism na bagamat ito ay sinupalpal at ibinasura ng Korte Suprema, ay malinaw naman po na gusto pa rin nilang itulak at ipapalarga, mga kababayan. At ito ay nagpapakita na ganun po kadesperado ang grupo ng akbayan at grupo nila Hontiveros lamang maitulak ang kanilang layunin sa ambisyon na maging presidente, si Risa Immaculada. Mga kababayan, hindi po nagpahayag si Vice President Sara Duterte just because wala siyang batayan. Malinaw po ang batayan ni Vice President Sara Duterte. Ang batayan ni Vice President Sara Duterte, mga kababayan, ay ang pagkakaroon ng nitong pagkalat ng video clip ni Vice President Sara Duterte kung saan ay nagkakaroon
ng mga development na si Risa Hontiveros ay nagkakaroon po ng mga maniobra upang siya ay atakihin at gamitin ang impeachment process upang sila ay magkaroon ng advantage upang hindi po mananatili bilang Vice President si Sara Duterte. Yun pala ang target talaga niya. Dahil alam po nila Trillanes at nila Hontiveros na kapag nandyan pa ang isang Sara Duterte at hindi magtatagumpay ang impeachment operations nila, wala silang panama, wala silang panalo, at hindi magtatagumpay ang ambisyon nila na magiging presidente si Risa Immaculada. Risa Immaculada de Hontiveros. Mga kababayan. But, maaga pa ay pinuntuhan na sila ng direkta ni Vice President Sara Duterte. At ano po ang binabanggit ni Vice President Sara Duterte? All that they wanted to do is not about accountability, is not about to attack the problem of corruption. Kasi kung totoo yun, ang unang dapat pinapanagot nila at hinahataw ng latigo ng impeachment at ng atake nila, si Marcos at si Romualdez. Yun ang kanilang benefactors. Yun ang kanilang protectors. So therefore, it's not about advocacy against corruption, advocacy for good governance. No! It's all about the ambition of Hontiveros. And yung kanilang pulpol na grupo na hilaw na komunistang akbayan, nakapareho din po sa CPP, NPA, NDF at mga urban operators and party list. Ang layunin nila ay pabagsakin ng gobyerno. Ultimately, sila ang mangingibabaw sa kanilang kaliweting peke na pananaw upang mamayagpag at ikontrol ang gobyerno. It's all about power. It's all about maneuver in order to guarantee the assurance of a higher possibility na ma-elect bilang presidente si Risa Immaculada de Hontiveros. Pero ito ngayon ay nabubunyag na, mga kababayan. And people are no longer buying the style of Virus sa kanyang pagmamagaling na parang siya'y malinis, napakamahal niya ang Pilipinas, mahal ang Pilipinas. Niloloko nyo ang Pilipino. Niloloko nyo ang sambayan ng Pilipino at binabaluktot nyo ang katotohanan na kayo ay ahente ng bulok na politika ng kaliwiting hilaw at may kahalintulad na malagim na layuning guluhin ang lipunan sapagkat kayo ay nagmamayabang na kayo lang ang magaling at may tamang agenda sa politika. Otso inodoro nga kayo nung nakaraan at malamang doon kayo papunta. Mas gusto nga naming makita na tumakbo ka, Hontiveros, nang sa ganon ay sampalin ka ng katotohanan ng sambayan ng Pilipino sa pagbabasura ng iyong bulok na ambisyon na maghari-harian sa Pilipinas. Ang bulok niyong politika. Pero sa impeachment, malamang sa malamang po, hindi nila makukuha ang 16 senators to vote in order to convict Sara Duterte to remove her from office and permanently disqualify her from being qualified to run again in any public office. Hindi mangyayari yun. Bagamat abanse ang silent majority ni Marcos, but pagdating sa ganitong mga pagbubunyag, malamang sa malamang po, ay hindi papayagan ng taong bayan at ng mga matitinong senador na mananagumpay ang maitim na balak ng mga grupo nila Boy Ngiwi at nila Hontiveros at ng mga komunista na sa totoo lang ginagamit ni Marcos at nila Romualdez bilang demolition operators laban sa mga Duterte, particular kay Vice President Sara Duterte. Mga kababayan, magbabalik po ang ating video analysis at video talakayan in the next episode. Huwag po kayong mawawala at muli, tulungan natin na ma-share po ang mga video and analysis na ginagawa ni Ka Eric through your support and through your embrace ng ating advocacy campaign. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Mga kababayan, tulungan niyo pong
maipakalat at maipalaganap ang bawat impormasyon at pananaw na ating ibinabahagi sa ating Ka Eric Celis YouTube channel. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat. Bye for now. Ito po si Ka Eric.